dyan? Lasing na lasing. Kasama raw sila ni Darlene kanina, nag-aalala na ako Ano ginawa mo kay Marilyn? Inaya mo siyang lumabas. Dapat ikaw ang responsable para sa kanya. Ano ka ba namang klase kaibigan? Palibhasa kasi puro sarili mo lang ang iniisip mo. Diba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang iinom? Bakit ka pa ba naglasing? Bakit ang kulit mo? Alam ko galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon, pero kausapin mo naman ako. Kaibigan mo pa rin naman ako, di ba? Pwede ba tigilan mo na ako? Kasi mas lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo. Minsan parang mas close pa kayo kaysa kay Darlene eh. Si Darlene, girlfriend ko. Si Marilyn, best friend ko. Mapakali, hanggat di kami nagkakayos ni Marilyn. Kailangan makagawa ako ng paraan. Si Darlene, nagawa mo na ba ng paraan? Nagkaayos na ba kayo? Hindi ko naman kasalanan kung hindi kayang kontrolin ni Marilyn yung sarili niya, no? Maybe I should show her the video. You took a video? Mahal kita, Jerome. That poor ugly girl has a crush on your boy, V. You should confront her, and tell her off. I better leave you two alone. Looks like you have a lot to talk about. Talagang ang lakas ng loob mo magpahita sa akin pagkatapos ng ginawa mo, no? Darlene, yun nga sana yung gusto kong pag-usapan natin. Ano ba yung nasabi ko sa'yo, nagawa ko sa'yo kagabi? Bakit galit ka sa akin ngayon? Teka lang, Hindi mo maalala kung ano yung mga sinabi mo sa akin? Hindi talaga eh. Basta ang naaalala ko, umiinom ako tsaka gusto niyo akong pasayawin. So, hindi mo maalala kung ano yung mga nangyari kagabi at kung ano yung mga sinabi mo? Dahil hindi ko talaga matandaan. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ko o nagawa ko. Basta kung ano man yon. Sorry na, hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa ko nun kasi lasing ako. Sorry na, Darlene. Lame. Darlene, ano ba talaga yung sinabi ko sa'yo? You know what? Kailangan ko hanapin yung boyfriend ko. Si Jerome kasi sobrang gwapo nun. Marami nagkakagusto doon. Mahirap na. Marami dyan sa mga tabi-tabi baka umagaw pa sa kanya. Ayun, sasabi ko po lang, pag-iimbentaryo kayo kapag kulang na ng Chef? isang... Ay, ma'am. Di ba po shift ngayon ni Jerome? Ay, dapat nga on duty siya ngayon. Kaya lang, nakipagpalit dun sa bagong sous chef eh. Ewan ko nga kung anong importanteng inaasikaso nun. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Ay, hindi eh. Pero narinig ko kanina si Noy Noy. Parang meron silang pinag-uusapang garden. Hindi. Garden? Ano naman gagawin niya sa garden? Hindi ko alam. Ay, baka magtatanim-tanim doon. Ay, sige, kumuha ka na ng mga supplies doon. Dali. Bakit ka naman naglasing? Hindi ko naman po alam eh. Tsaka hindi ko naman intensyon na maglasing. Kasi nung umpisa parang ang sarap lang niya. Tapos nung tumagal na, yung wala na akong maalala. Ganyan talaga. Ganyan pag naglalasing. Oo, alam ko yun. Pero hindi na po talaga ako iinom ng alak. Hindi na talaga kasi ang sama sa pakiramdam. Mabuti walang masamang nangyari sa'yo. Pero, ano po talaga yun, no? Na parang bigla na lang ako nag-blackout tapos hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari. Kaya, nag-aalala ako ngayon kasi hindi ko alam kung meron ba akong nagawa o meron akong nasabi kay Darlene na nagalit ata siya sa akin. Bakit naman? Hindi ko po alam eh kasi kanina nung kausap ko siya, parang galit siya sa akin. Nasabi niya kung bakit? Tinanong ko po siya pero wala naman siyang sinabi. Yan, ha? Marilyn, sana natutunan mo yung leksyon mo. Hindi na po talaga ako iinom ng alak kahit kailan. Never. Yes. Never. Sinabi ko rin yan dati. Sabihin mo pa ulit-ulit. Never. Yes. Hindi na. Taga mo sa bato. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi na.
Ma'am Giselle? Oh, ano yan? Merienda po para sa inyo. Maliit po na pasasalamat sa inyo kasi nabanggit po sa akin ni Ma'am Aida na kayo daw po yung nag-alaga sa akin kagabi nung nalasing ako. Marilyn, hindi mo na kailangan gawin yan. Siyempre, assistant kita. Habang nandito ka sa resort, cargo kita. Ang totoo po yun, nahihiya po talaga ako sa inyo eh. Baka po kasi kung ano lang yung isipin niyo sa akin. Ang totoo po niyan, first time ko po talaga uminom kaya siguro nalasing ako agad. Alam ko yun. Tsaka, mabait kang bata, Marilyn. Hindi kita iisipan ng masama. Kaya nga nasabihan ko na si Darlene eh. Pinagalitan niyo po si Darlene? Siyempre, inaya ka niya. Kaya nung gabi na yun, dapat responsibilidad ka niya. Hindi ka niya dapat hinayaang uminom at malasing na lang ng ganun. Kaya siguro nagalit sa akin si Darlene. Pero, Ma'am Giselle, huwag niyo na pong pagalitan si Darlene. Wala naman po siyang kasalanan eh. Ako naman po yung may gustong uminom talaga. Napakabait mo talagang bata, no? Pagtatakpan mo pa yung kaibigan mo. Huwag ka mag-alala. Nakausap mo na si Darlene, okay na ang lahat. Sige na, pwede ka na bumalik sa trabaho. Pero kung hindi pa okay yung pakiramdam mo, magsabi ka lang agad sa akin, ha? Para makapagpahinga ka. Hindi na po. Ayos na po talaga ako. Salamat po ulit. Mauna na po ako. Sige. Thank you rin sa merienda. Sige po. Manang, nakita niyo po ba kung nasan si Jerome? Kanina nakita ko kasama si Nonoy. Papunta yata sa garden eh. Okay na ba to? Tingin mo. Oo naman! Ito, grabe na yung effort mo sa pakikipagbati, ah. Magjowa kayong dalawa, eh. Ayoko kasi ng gulo eh. Gusto ko maayos na lahat, Noy. Buti naman. Chong, pag nakita niya tong ginawa mo, niwala ka sa akin, makakalimutan niya yung hindi niyo pagkakaunawa ang dalawa. Believe me. Sana. Nice one. Sana. Pakaganda ni Marilyn para gawin mo to. Parang may laman yun. Hindi naman. Nakuha ka ba sa ngiti? Wow! Big word. Big. Wow! Wow! Strong word. Strong words eh. Parang kulang ng tinidor sa isang tinidor. I knew it. May kipagbati na siya sa akin. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo pa siya nilapitan doon? Eh, syempre no, hindi ko naman pwede i-spoil yung surprise niya sa akin. Kailangan magkunwari ako na wala akong alam. But you know, I'm sure any minute now, tatawag na yan o kaya magte-text na yan sa akin. Paano niya kaya ako papapuntahin sa garden? You know, at least he's making the effort. Tsaka dapat lang na magkabalikan kayo, no? Lalo na ngayon na meron kang friends / na mga agaw. Alam mo, hindi isang katulad ni Marilyn ang makakaagaw kay Jerome sa akin. Okay. Uy! Ano ginagawa mo dito? Eh, Marilyn, nag-guilty kasi ako dun sa nangyari. Gusto ko sanang bumawi sa'yo. Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo okay na ako? Hindi mo na kailangan bumawi pa. Sige na lang, pagbigyan mo na ako. Alam mo, mas magiging maluwag sa loob ko kapag pumayag ka. Kaya sige na. Sige na. Sige na. Sige na nga. Yun! I like your smile. Wow. Labas tayo. Sorry Ryan, pero may lakad kasi ako eh. Saan ka pupunta? Gusto mo samahan kita? Wag na, medyo personal kasi eh. Okay, sige. Pag bago isip mo, tawagan mo na lang ako, ha? Okay. Una na ako. Sige. Bye. Bye, Ryan. Bye, Ryan. Ano? Nag-text na? Tumawag na ba si Jerome? Hindi pa nga eh.
Are you sure the surprise is for you? Kanino pa ba? You just wait and see. Magta-text rin siya sa akin. Okay. Said so. Nonoy! Hmm. Sobra-sobra naman ata to. Di ba sabi ko, oo na nga, okay na tayong dalawa. Sobra-sobra to. Hindi naman talaga akong gumawa ng lahat ng to eh. Sino? May taong isa pang gustong humingi ng tawad sa'yo. At siya ang naghanda ng lahat ng to. Gustuhan mo ba? Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Tumayo ka. Ano pa, di humingi ng tawad? Marilyn, alam ko nasaktan kita. Sana maniwala ka sa akin na hindi talaga ganun ang intensyon ko. Simula pa lang naman ng mga bata tayo, alam mo naman na ikaw lang best friend ko, di ba? Kaya ayaw na ayaw kita nasasaktan. Alam mo, nung nagbalik ka, sabi ko sa sarili ko, sa wakas, makakasama na rin ako ulit. Makakarami sa lahat ng bagay. Marilyn, hindi ko anong gagawin ko kung wala ka eh. Mahal kita. Mahal kita, Marilyn, kasi best friend kita. Kaya sana, patawarin mo na ako, please. Yes. Kainis ka? Hindi kita matiis. Pa yan? Ibig sabihin ba nito, okay na tayo? Sana ay patawarin sa aking pagkakamali. Di ko kayang Oh my God. at iwanan kang nag-iisa. Puso ko'y walang kasama. Nais ay kaya... Promise, simula ngayon, hindi na kita ipapadate sa iba. Jerome, hindi naman kasi ako naghahanap. Pero ayaw pa ba kahit ma-experience mo lang, Marilyn? Yung may kasama ka lumalabas. Kung may dadating, edi may dadating. Di ba hindi naman kailangan karirin yung paghahanap? Ang pagmamahal kasi, hindi lang naman puro saya. May kasama din siyang sakit at problema. Sabagay. Tinan mo kami ni Darlene. Jerome, patawarin mo na kasi siya. Sincere naman siya sa paghingi sa'yo ng sorry. Saka hindi naman niya sinasadya talaga yung nangyari dun sa party. Alam ko naman yun, Marilyn. Pero sige nga, ikaw, lumagay ka sa lugar ko. Yung girlfriend ko, kinahihiya ako sa harap ng maraming tao. Alam ko naman magkaiba kami. Mayaman siya, mahirap ako. Pero ikaw, Marilyn, nakikita mo naman kung paano ako nagsusumika para umangat sa buhay, di ba? Gusto ko dumating yung araw na magiging proud si Darlene na iharap ako sa pamilya niya. Alam kong mangyayari yan. Tuwala ako sa'yo. Ikaw pa, kaya-kaya mo yan. Yan. Yan ang hindi ko nararamdaman kapag kasama ko si Darlene. Parang pakiramdam ko, wala siyang bilib sa akin eh.
Kaya naman pala hindi ka tinatawagan ni Jerome. Hindi naman pala para sa'yo yung surprise. Tingnan mo, oh. Confirmed na confirmed. Yung Marilyn na yon may gusto kay Jerome. Oh gosh. Looks like your best friend's trying to steal your boyfriend away from you. So ano, girl? Tutunganga ka na lang dyan. Wala ka bang gagawin? Galing mo rin eh, no? Kunwari ka pa na kaibigan kita. Nung pala kapag hindi ako nakatingin, inaagaw mo ng boyfriend ko sa akin? Hindi totoo yan. Huwag mo na i-deny, Marilyn. Alam ko ang totoo. Alam ko na mahal mo si Jerome. Hindi. Anong hindi? Eh, ikaw mismo ang umamin sa akin na mahal mo siya nung lasing ka. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi totoo. Darlene, sorry. Oo. Totoo na may gusto ko kay Jerome. Pero matagal na yon. Bago pa siya naging boyfriend. Kaya nagpapalusot ka pa? Hindi, Darlene. Maniwala ka. Oo, nagkagusto ko sa kanya nung una ko siya makita ulit. Pero pinipilit ko na mawala yon. Well, obviously, hindi naging successful. Dahil all this time, inaagaw na pala na sarili kong best friend ang boyfriend ko sa akin na wala akong kaalam-alam. Darlene, hindi mo dapat narinig yon. Hindi mo dapat nalaman yon. Sorry. Mabuti nga na nalaman ko eh. Dahil kung hindi, nakuha mo na siya sa akin, tapos hindi ko alam. Darlene, wala akong balak na agawin si Jerome. Wala akong balak gawin yon. Hanggang kaibigan lang talaga. Hanggang kaibigan lang kaming dalawa. Talaga? Talaga lang ah? Kaya pala magkayakap kayo kanina? Darlene, mali yung iniisip mo. Hindi ganun yun. Ginawa lang niya yun sa akin. Dahil gusto niya magkabati kami. Gusto niya na maging kaibigan niya ako ulit. Yun lang. Alam mo ba kung ano yung pinag-uusapan namin kanina? Ikaw. Darlene, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ka ni Jerome. Masama lang talaga yung loob niya doon sa nangyari sa party. Pero sinabi ko naman na kausapin ka niya. Kausapin ka niya para magkaayos na kayong dalawa. Anong sabi niya? Ayaw ka pa rin niya kausapin. Kung talagang wala kang gusto kay Jerome, then prove it. Gumawa ka ng paraan para magkabati kami. Oo, Darlene. Pangako, gagawa ko ng paraan para magkaayos kayo. Dapat lang. Ano? Naglasing? Si Marilyn ko? Kaya naman pala, nagising ako kagabi, tapos hindi na ako mapalagay. Ano ba kasing ginagawa nila sa batang yun at ba't siya nagkaganon? Mars, relax, chill. Baka naman normal yan sa mga bagets, naglalasing, umiinom, nalalasing. Ay, naku, hindi ganyan si Marilyn. Halika na nga, puntahan natin. Naku. Tapos ano, mag-aaway kayo. Tapos na, Mars. Tapos na. Natauhan na si Marilyn. Nagsisi na nga. Ayaw na nga uminom kahit kailan. Talagang hirap pag hindi ko siya katabi. Hindi nababantayan. Marcy, pwede mo kasing pauuin.
brother. Kumana ba yung plano mo? Oo naman, ngayon. Pati na kami ni Marilyn. Wasus, mabuti! So, ibig sabihin ba nun, hindi ka na rin galit sa akin? Ano ako magagalit sa'yo, Noy? Ako naman talaga nagsimula ng lahat eh. Ako may kasalanan. Kaya nagkagalit kami ni Marilyn. Pero, nung nagkabati kami, sa pakiramdam eh, parang nabunutan ako ng tinik. Alam mo, hindi ko talaga matiis na nagkakatampuhan kami ng best friend ko. Makangiti ka, best friend. Baka naman iba na yan. Yan ka na naman. Ay, naku, isipin mo na lang, ha? Itong si Marilyn, na best friend mo, di mo matiis, brat. Tapos itong pagkaganda-gandang girlfriend mo si Darlene, tinitiis mo. Okay ba yun, Noy? Ako may kasalanan kay Marilyn. Tapos si Darlene yung may kasalanan sa'yo. Ayos. O sige, ito isipin mo, ha? Isipin mo kung ano yung nararamdaman mo kung galit sa'yo si Marilyn. Yan yung nararamdaman ni Darlene ngayon. Pero di kita kinakonsensya. Hindi halata. Ay, hello, Noy. Uy, Oh, Marilyn. Usapin mo naman si Darlene. Kaya ka ba pumunta dito dahil kinausap ka niya? Eh, hindi naman sa ganun. Pero, syempre ngayon na okay na tayo. Nakakalungkot ng isipin na hindi na tayo pwedeng lumabas ulit katulad ng dati, di ba? Alam mo, kung gusto mo, tayo na lang dalawa lumabas. Lilibre pa kita. Pero, mas maganda naman kung kumpleto tayo na to, di ba? Sige na naman, Jerome. Kausapin mo na si Darlene. Sa susunod na lang siguro, Marilyn, madami pa akong ginagawa eh. Di ba? Ikaw, marami pa akong gagawin, di ba? Ako na sa kusina. Next time na lang. Nakakaloka! Iniibig mo sabihin ngayon, ikaw pa itong gagawa ng paraan para magbalikan si Jerome tsaka si Darlene? Siguraduhin mo yan. Kundi mas lalo ako magagalit sa'yo. Technically, hindi sila kasi nga break. Di, pwede na kayong dalawa. Sa tingin ko naman, kung ano yung promise ni Marilyn, gagawin niya yun. Remember, pagdating sa love, walang kaibig-kaibigan. Basta kailangan mo ako, isang tawag mo lang darating ako. Kahit saan, kahit kailan. 8 o'clock? Eh, may date kami ni Ryan. Gusto mo sabihin ko na sa ibang araw na lang? Pupunta pa rin ako. What do you mean wala? Alam niya na meron silang date ni Ryan. Baka kaya umalis. Kung gusto mo, sasabihin ko sa buong mundo yung tungkol sa atin. Wala na akong pakialam. Gusto ko na naman malaman mo, Jerome, na mahal kita. Nakita ko si Ma'am Darling kanina, papunta po sa garden. Darlene! Daddy! Daddy! Jerome! Daddy! Daddy!